lahat ha, ayaw kong buwisitin kayo, ang aga-aga no, dyan sa Pilipinas. Pero kumpirmado po ha, kumpirmado, fake news ang ating presidente, bangag na fake news pa. Mas lalong fake news yung kanyang spokesperson na talaga namang queen of fake news. At syempre, ang kumpirmadong-kumpirmado, nag-junket lang ang high-level delegation galing sa DOJ na pinamumunuan ni Secretary Vida sa Prague. Nakita nyo naman ha, nakapagdasal sila doon sa Santo Niño de Prague. No? Alam naman, yan talagang nais puntahan ng mga Pilipino. At I'm sure dahil nagpunta sila doon, nagpunta rin sila doon sa Old Town District, nandoon yung Charles Bridge at nandoon yung astronomical clock. At sigurado ko, dahil nandoon na naman sila, dinala pa sila ng ating ambassador doon na talagang nagyayaya naman sa mga Filipina officials doon sa Prague Castle. At I'm sure nakatikim sila ng Prague food, no, na hindi naman ganun kasarap kaya hindi kayo masyadong maraming na-miss. Pero nakakabuisit, halatang halata na wala silang dahilan para magpunta sa Prague kasi nandoon naman yung ating ambassador. It's not as if wala tayong mission sa Czechoslovakia at alam niyo naman, maski ang ambassador ay hindi sekretary, pareho lang sila ng estado dahil ang ambassador ay alter ego ng presidente doon sa kanyang diplomatic post. So pareho lang silang alter ego ng presidente. So halos pareho ang kanilang rangko, bagamat career itong ambassador natin dyan sa Prague. No? At hindi naman kinakailangan na magdala pa ng katutak na tao. Alam niyo bang balita ko? Ang balita ko rito, hindi ko alam kung lahat sila ay tumuloy ng Prague. Pero napakalaki ng delegasyon na nagpunta dito sa Austria. At ang pinag-uusapan naman nila ay yung mga employment opportunities dito. No? Pero marami daw doon, ang total na nag-attend dito sa Austria ay 70 delegates sa panahon na nagtataasan ng presyo ng pagbiyahe no, via airlines. No? At marami daw doon sa delegasyon na yon ay sumama din sa Prague. Siyempre, since ang Prague naman ay 3 hours by car, 4 hours by train, edi maglamyerda na rin sila para 2-in-1 ang kanilang junket. No? Vienna, na ang buong First District ay UNESCO Heritage Site, at saka doon sa Prague, na ang Old Town Plaza ay UNESCO Heritage Site din. No? So ang mga walang ya, habang nagdudusa ang mga Pilipino, wala man lang konsyensya, hayun, linustay ang pera ng taong bayan para sa, alam naman natin na, junket lamang. Bakit? Kasi sinasabi ko na nga, fake news lahat ang sinasabi nila eh. Bakit pa sila magpapadala ng tao? Alam naman natin, fake news na yung sinabi ni Presidente na nahuli daw si Zaldico sa Prague. At syempre, dahil fake news nga na sa pagkakahuli, mawala na dun si Zaldico. Okay, alam niyo po, hindi ako pwede magsalita sa kahit anong impormasyon na nakalap ko bilang isang abogado. Pero po pwede ko magsalita sa mga hakbang na ginawa ko. Mula nung narinig ko yung fake news na naaresto si Zaldico. Ang unang ginawa ko, Biyernes yun, okay? 16. Nung sinabi ni Pangulo sa kanyang fake news na nahuli daw si Zaldico. Sabi ni Claire, hindi raw ever sinabing naaresto, nahuli lang. Ano bang common meaning ng huli? Di ba huli in English is detained or arrest. Billy, I can hear you again. What a heel! Yo, wake up! Hello, that's not, wag na tayo paligoy-ligoy pa, no? Common meaning na lang gamitin natin, nahuli daw at nasa jurisdiction daw ng Czech Republic. Well, hindi ko alam ano ibig sabihin ng jurisdiction, pero siyempre pag tumapa ka naman sa teritoryo ng isang bansa, natural, under jurisdiction ka. Ang hindi alam kasi ng bangag ng presidente, anong definisyon ng jurisdiction. Jurisdiction is legal competence to prescribe conduct and to enforce conduct. Yan ay legislative, prescription of conduct, and enforce, judicial. Okay, so lahat naman, basta ikaw tumapak sa isang foreign country, napapasa ilalim ka sa jurisdiction, pero hindi mo ibig sabihin nun na hinuhuli ka. So nung napabalita yan, ang unang ginawa ko, ito wala akong kahit anong impormasyon na ma-share na covered by attorney-client privilege. No? Dahil ito mga hakbang na ginawa ko mismo na wala namang konsulta kay Zaldi. Una-una, tinanawagan ko ang Prague Immigration Police kasi kung siya ay mahuhuli for lack of document to enter Prague, Immigration Police yan. At meron talaga silang Special Immigration Police. Wala sa Prague si Zaldico. Kaya nga, matapos ko magkaroon ng personal knowledge na hindi siya arestado at hindi siya nakadetene sa Prague, sinabi ko na fake news ang bangag ng presidente. Matapos yan,
may isang chief of staff, itong si Congressman Garbi, na nagbabakasyon naman sa Milan. Sabi ko, pumunta ka ng Czech Republic kasi hindi ako makaalis ng Vienna, no, na meron akong inaasikaso. Puntahan mo naman yung Brno. Brno is the second largest city. Kung wala sa Prague, baka nasa Brno, pinuntahan niya. Negative din. Pero 17 na yan kasi 16, nagbiyahe siya, hating gabi siya dumating, 17 na niya na-verify na wala naman sa Brno. Pinuntahan din niya yung immigration police. Ngayon, ito naman si Maharlika, nagpadala sa akin ng mga listahan kung saang posible si Zaldico. Okay? Bubuksan ko yung kanyang text message. Ha? Alam niyo naman, in fairness to Maharlika, vlogger siya, hindi siya sumusweldo sa pagiging vlogger, pero magaling, alam niya ang trabaho niya. Siya nag-research kung nasaan si Zaldico, ang possibilities, no? At ito yung pinadala niyang mapa, no? May pinadala siyang mapa na nandoon lahat ng mga detention facilities, no? ng Czech Republic, no? At meron doon dalawa pinakamalapit sa Germany. So kung sabi nila ay galing sa Germany, natural, most likely nandun siya sa isa sa dalawa na Germany, no? Na malapit sa Germany. Binubuksan ko lang, ito, ayan, ito na, ito yung pinadala sa akin ni Maharlika, ha? Ito, ayan. Sana makita nyo, no? Ang pinadala sa akin ni Maharlika ay ito. Ayan, okay? Ewan ko kung makikita nyo to, ha? Subukan nyo lang na makita. Ito ay mapa. Mapa ng mga detention facilities para sa mga foreigners na illegal ang pagpasok sa Czech Republic, no? So, ano itong mga nakasulat dito? Ang nakasulat dito, ang mga detention facilities, syempre, Prague and Brno. Pero dahil ako personal kong nalaman na wala siya sa Prague at personal naman nalaman ng Chief of Staff ni Congressman Garbi na wala rin siya sa Brno, ang natitirang mga lugar na lang actually ay 3. Pero yung 3 kasing yellow ay accommodation center. Chances are hindi siya dadalhin doon. So kung aalisin mo yung mga yellow, ang natitira lang talaga ay 3. So si Maharlika gave us a clue na 3 lugar lang siya meron. Ang 2 pinakamalapit sa Germany ay Balkova at saka Bela Chezova. Tapos yung isa pa, malayo sa Germany, pinakamalapit is Linsky Loti, pero malapit na yan sa border ng Slovakia. So obviously, dadalawa lang yan. Anong ginawa ko? 17 ng umaga, well hindi, Friday, nakipag-usap ako sa abogadong Czech, Vice President ng European Bar for Criminal Law, at sabi ko, pwede ba ikaw na maghanap? So on Friday, tinawagan niya yung prosecutor. Alam na niya na wala, hindi arestado si Zaldico. Alam na niya. So Friday pa lang yon. Kaya nga, ang lakas ng loob kong sabihin, fake news talaga itong si Marcos Jr. At kinabukasan, pinuntahan niya yung lugar kung saan posible, dinala lang siya para tanungin. Pero as of Saturday, wala na siya ron dahil Friday pa lang, wala na siya. So ladies and gentlemen, ang totoo niyan, as of April 16, wala na siya ng Czech Republic. Sandaling-sandali lang siya nagpunta ng Czech Republic. Yan ay base sa mga personal na ginawa ko at personal na nalalaman ko. Kung meron man akong ibang pang alam, hindi ko po pwedeng ipasa publiko nang hindi nalalaman ni Zaldico. Hanggang doon na lang tayo. Pero fake news, fake news, fake news. Ako sana hindi ko napapatulan yan kasi alam na naman ng lahat ng Pilipino na fake news yung ating presidente. Unang-una, budol tayo, 'di ba? Ang budol pagsisinungaling rin niya na kunwari akala natin babaguhin niya ang imahe ng kanyang pamilya from the number 1 magnanakaw sa daigdig. Akala natin babaguhin niya at ibabangon niya 'yung pangalan ng pamilya. Hindi. Fake news din siya pagdating doon. Tapos yung hindi pa niya inaamin na siya ay drugista. Buti na lang inamin ng manang niya pero hanggang ngayon hindi niya ina-address niyan. Fake news din 'yan. Kasi may obligasyon siyang aminin, hindi naman niya inaamin. May obligasyon siya na isa publiko kapag mayroong karamdaman ng malubha at ang drug addiction ay karamdaman ng malubha, wala rin siyang sinasabi. So fake news, fake news, fake news. At syempre, dagdagan mo pa ng fake news spokesperson. Talagang hindi lang sila nasa Guinness Book of World Record na pinaka-corrupt, pinaka-fake news din na presidente at spokesperson yung dalawang yan. Okay? Ang ganti po nila sa akin, kinasuhan na naman ako. Tax evasion daw. So meron na akong non-bailable qualified human trafficking,
Meron na akong incitement to sedition. Pinagbibintabangan pa ako ng land grabbing at ngayon kakasuhan pa ako ng tax evasion. Well, kayo na po magdesisyon. Ang katotohanan, hindi nila ako masusupil. Napakaingay ko pa rin at patuloy pa rin natin ilalabas ang katotohanan. Fake news ang presidente natin. Drug addict ang presidente natin. Walang silbi ang presidente natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik. Ito po ang inyong spokesman Harry Roque, nagsasabi, hate fake news, reject drug addicts. Mahal kong Pilipinas, ito lang ang aking bansa, ito lang bansang aking iibigin. God bless the Philippines. War Thunder hits you like